Magandang araw sa iyo, kabayan. Welcome sa Doktan Videos, ang channel na naghahangad ng iyong pagtatagumpay. Paki-subscribe, kabayan. Salamat sa suporta. Panoorin mo ang ating video. Okay, para po sa kaalaman ng lahat, ako po'y magpapakilala sa inyo. Ako si Pastor Greg Subaybay. Kinilala nila at tinatawag na Pastor Greg. At sa biyaya ng ating Panginoon, ako po ay meron ng asawa. 5 ang anak namin. Ang pangalan ng panganay kong anak ay Joy Grace. Siya ay 28 years old. At ngayon siya ay makeup artist. 5 years siya nagtrabaho sa Doha, Qatar. Ngayon ay dito na siya nagbi-business sa aming bayan sa Laguna. At yung pangalawa ko naman ay isang electrical engineer, si Jaire. Pangatlo ko ay first year college sa si Joanna. At saka itong si Josephine, pinaghalong si Joseph sa Pineas. At yung bunso ko panlimang anak ay si Joshua Caleb. Ako po ay nag-umpisa na magpastor 1986 sa biyaya ng Panginoon. At naisip ko na magtayo ng source of income mula po 2004 hanggang 2012. Ako po ay naging contract grower ng Magnolia San Miguel, yung pang-deliver sa Jollibee at saka inasal na chicken. Nag-alaga po ako nag-umpisa ng 150 pirasong manok at sa biyaya ng ating Panginoon, yan po ay gamit ko ang principle ng biblical economics, biblical principle of entrepreneurship, at nakapag-mission po ako sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, sa lugar ng Leyte, sa Butiran, sa lugar ng Quezon, Cavite, ang lugar ng Bukidnon, Cagayan de Oro, Bulacan, at nakapag-mission din po kahuli-hulihan ay sa lugar ng Europe. Nag-pioneer po ako ng simbahan sa Italy. Yun po ang biyaya ng Panginoon at sa ngayon ay naandito at binibigyan ko ng kaparangalan ang ating Panginoon. So, Pastor, sa ngayon po, ano po ang kanilang pinagkakabulahan? Sa ngayon, sa biyaya ng Panginoon, umuwi kasi ako nitong last year lang eh. Galing ako ng Europe, halos 1 year ako doon. Nagtatlong balik ako kasi yung unang punta ko, ang binigay na visa lang sa akin, sa aming mag-asawa, ay 15 days. Sumunod ay 30 days. Nitong huli ay 90 days. Kaya naging multiple visa na ako kasi nag-pioneer nga ako. Nitong umuwi ako, October 2019, pagdating naman ng 2020, nagkaroon nga tayo ng pagsabog ng vulkan, pagkakaroon ng pandemic. Ang naging pinagkaabalahan ko ay dapat kasi pupunta na kami magmamigrate sa Italy noong May. Kami buong pamilya, pati 3 kong anak. Ay kasi yung 2 kong anak, may asawa na yung isa naman independent na. Pupunta sana ako ng Italy, kaya lang hindi natuloy dahil siyempre yun ang perfect will ng God. Ako po ay nag-decide muna na ituloy ko yung desire ko dahil nanggaling ako ng Italy sa lugar ng Europa. Nakita ko yung mga kababayan natin na umiidad na, wala man lang source of income, hirap na hirap sa pagtatrabaho, tumagal ng 20-30 taon. At pagka umuwi sila ay wala ding naipon. Kaya ang ginawa ko, nagturo ako doon ng financial literacy, biblical principle of entrepreneurship. At pag-uwi ko naman, in-encourage ko sila na magkaroon sila ng investment sa, sabihin na nating mga turo. Yung turo ng Bible kasi sa Ecclesiastes 11:1 and 2 ay hatiin sa 7 hanggang 8 ang source of income. Kaya kung ano yung aking natutunan mula sa scripture, yun ay binahagi ko sa kanila. At dumating ang time na nagkaroon ako ng desire, may binigay kasi si Lord sa akin na 4.6 hectares na i-develop, gagawing village, at yung mga kapatid natin at mga kakilala, kaibigan na naturuan ko ng financial literacy, encourage ko sila na dapat pag tumanda sila, meron silang retirement na lugar, meron silang pinaghandaan ng kanilang sarili. Kaya nag-develop po ako ngayon ng pinagkakabalahan ko ay yung Italian Christian Community Village sa lugar ng Laguna, sa Pangi, Laguna. At maganda doon kasi may mga pispan. Mula February 15, panahon ng lockdown ay March 15,
hanggang sa kasalukuyan, hanggang ngayon, kararating ko lang. Araw-araw nandun ako, nagdi-develop kami doon. May fish pond doon, may falls, merong madami siya. May mga kamuting tanim, mga gulayan, at mga nagagawa ko ng water station, commercial area. Isang village siya na pagka nagretiro na o kaya magpapakasyon yung isang nagtatrabaho ibang bansa, ay meron silang matutuluyan na sarili nila, na relax sila, ipinaghanda nila ang kanilang future. Yun ang pinagkakaabalahan ko ngayon, Pastor Dan. Yan, actually marami na pong nakakarinig diyan at alam ko yan po ang inaabangan nila kung yung pong detalye niyan. Ano po diyan? Italian Village mismo? Italian Village. Italian Village. Italian Christian Community Village. Sa taas ng bundok, malamig na lugar. In case po na hindi raw sila maka-avail doon ng property, halimbawa gusto lang mag-usya, pwede naman po. Pwede rin. Kasi may inihanda din tayo doon na dinidevelop pa lang ngayon yung second floor na parang bahay bakasyonan din na pwedeng i-rent doon. Pwede silang mamingwit doon, mamangka, maligo sa falls. Nag-develop tayo ng falls na gravitational lang. Biblical principle siya. Ano siya, hindi sakop ng lockdown. Kumbaga ang pagtatanim kasi, maganda kasi doon yung mga halamanan. Marami tayong mga tanim na pechay, kamuting kahoy, kangkong. Yung bang hindi ka masasaklaw ng lockdown kasi ang agricultural products, hindi pwedeng i-lockdown ang pagtatanim. Siyempre, po. Kaya maganda. Napakamahal po ng mga gulay ngayon. Napakamahal po eh. Salamat. Alam ko diyan masagana kayo dahil sa kwento. Napakarami diyan. Palagi ko kompleto 'yan ang bahay po. Saka organic siya, Pastor. Mayroon tayo tinayo doon na cooperative. Biyaya ng Lord yun. Pero alam po ng ating mga viewers, Pastor, kayo po ay nagtuturo ng biblical economics. Siguro, punta muna tayo doon. Pwede po bang pakipaliwanag kung ano ito at gaano ito kahalaga? Okay. Pastor Dan, kasi itong biblical economics na tinuturo ko, ay naranasan ko muna siya. Kumbaga sa pag-aaral ko sa banal na kasulatan, mula Genesis hanggang Revelation, nakita ko doon na talagang ang mga anak ng Diyos ay dinisenyo niya na magkaroon ng mabuting wakas. Pagpalain niya, bigyan ng mabuting buhay, masagana, sabi ng John 10:10, at maging prosperous, parang kagaya nitong si Jabez. Kaya sabi ng Jeremiah 29:11, I have a plan for you, plan to prosper you and give you hope in the future. Kaya ako'y naniniwala sa kabuuan ng Bible nung maintindihan ko na si Abraham sa Genesis 3:2 ay sobrang yaman. Si Abraham na ama ng ating pananampalataya, kinilalang father of faith. Sabi ng chapter 24 verse 34 hanggang 35, siya ay sobrang dami ng kayamanan. At natuklasan kung si Abraham ay agriculturist. Okay. Meron siyang different source, multiple stream source of income. At nakakatuwa dahil nung ito ay aking i-apply, kinopya ko talaga yon yung 10 karakteristik ni Abraham. Ini-apply ko siya sa pamamaraan ng pagninegosyo. Sabi ko nga sa inyo, nag-umpisa lang ako ng 150 pirasong manok, yung broiler, yung inaalagaan dati ng 45 days. Sa ngayon ay 28 to 31 days na lang. Noong 2004 hanggang 2012 ay 35 days yan, yung pan-deliver sa Jollibee Tinasal. At sa biyaya ng Panginoon, ang principle na ini-apply natin ay yung ability to produce wealth. Natuklasan ko, Pastor Dan, sa Deuteronomy 8:18 na ang Diyos pala hindi niya ibinibigay ay kayamanan. Yes. Ang ibinibigay niya pala ay ability to produce wealth. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng abilidad para makapag-produce ng wealth. Kaya si Abraham, parang pattern natin na sabihin na nating wala man siyang mga bagay na sa panahon ngayon, pero pag pinag-aralan mo, siya ang may control ng food and liquor. Kasi siya nagsusupply ng karne, ng baka, ng kambing. Kasi nag-aalaga nito si Abraham. Siya din ay nagsusupply ng mga clothes, yung mga damit ba. Kasi ang damit dati, mga balahibo ng tupa, balat ng tupa, at saka yung mga shelter, yung mga tulugan. Kasi ang tent dati,
hindi naman plastic, mga balat ng kamelyo yan, balat ng baka. Pag matandang-matanda na, pakatayin na nila yan, gagawin naman nilang balat. Yung pinaka-tent nila, kaya tent maker yung mga alam ng mga Hudyo, pati si Pablo, tent maker yan. Si Abraham ang kanilang pinagkunan ng kanilang pananaw na ang Diyos nangako, Abraham, pagpapalain kita at mapagpapala lahat ng lahi sa mundo sa pamamagitan mo. Kaya pag binhitay ni Abraham, i-bless talaga tayo ni Lord. Ang kagandahan, Pastor Dan, tayo pala ay dalawang uri lang ng lahi dito sa mundo, mga Hudyo at saka Hentil. At ang pinangakuan ng Diyos ay mga binhi ni Abraham na pagpapalain niya. At sa katunayan, kahit i-search natin yan, ang pinakamayayaman, matatalinong tao na naaabot ang ika-4th and 5th dimension ng mindset ay mga Jewish. Bagamat 13.5 million lang sila, pero sila nakaimbento ng ginagamit natin ngayon. Si Mark Elliott Zuckerberg, siya ay isang Jewish. Siya ay 25 years old na maimbento niya ang Facebook. Kapartner niya si Dustin Moskovitz. Kasi ang mga Hudyo, pagka gumawa ng negosyo by twos. At saka si Larry Page, si Sergey Brin, sila nakaimbento ng Google. Mayayaman yan, sina Larry Ellison, si Warren Buffett. Yan sila ay mga Hudyo. Sa grasya ng Panginoon, ang kinilala pang person of the century ay si Albert Einstein. Siya nakaimbento ng atomic bomb na ibinagsak sa Nagasaki at Hiroshima. At saka yung tinatawag na rule of 72, yung ika-8 wonders of the world. Yung 72 divided by interest rate equals number of years it takes for your money to double. Ibig sabihin, talagang pinatunayan ng scripture na ang binhi ni Abraham pagpapalain at ang pagpapalang ito dadaloy sa atin. Yan ang katunayang ang pagpapala ay galing sa Diyos pagka-connected sa pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya kailangan nating gayahin si Abraham sapagkat sinabi ni Jesus sa John 8:39, kung kayo'y nagke-claim na kay binhi ni Abraham, dapat ginagaya niyo si Amang Abraham. At ang kagandahan sa mabuting balita, pag nakipag-isa daw tayo kay Kristo, sabi ng chapter 3 verse 7 ng book of Galatians at saka verse 29 ng chapter 3, ay magiging binhi tayo ni Abraham. Kasama na tayo sa pangako ng Panginoon na pagpapalain niya. Kaya magiging maganda ang ating pananaw kasi alam nating ang kayamanan, bigay ng Diyos yan ayon sa Ecclesiastes 5:19. Kaya yun ang ating tinatalakay sa ability to produce wealth. Malaman nating ang Diyos ang nagbibigay ng ability para makapag-produce ng wealth. Sabi dun sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kasi baka pag pinayamang ka, yumabang na, magmataas. Kaya nga doon sa ating tinatalakay na 21 session po yun ay tinatalakay ko, ay si Abraham mayroong 10 karakter. Kasi mas concerned ang Diyos sa karakter natin kaysa ating personality. Kasi pag ang isang tao biglang unlad, yumaman, nakilala, minsan hindi niya kayang i-handle. Pero pag ang na-develop muna ay karakter, parang kagaya ni Joseph. Si Joseph kasi na-develop ang kanyang karakter muna. Yun ay 3 karakteristik na pinag-aaralan natin sa ability to produce wealth. Diba? Pumasok siya sa pagiging kay Potiphar, yung siya ay unang pinagdaanan niya yung well, yung pit. Ibig sabihin, eskwelahan ng pit. Nag-aral si Joseph sa School of Pit. Yun, natutunan ko yun. Minsan, ibabagsak ka ng Panginoon sa mababang lugar para tumingala ka. Kasi nung ilaglag siya sa balon, wala talaga siyang pag-asa kundi tumingala sa Panginoon. Mag-trust at yung mga nag-reject sa kanya, hindi siya kinilala, ay sinuklian niya ng forgiveness and acceptance. Kaya madali siya nakaalis sa balon. Yun pala ang antidote ng mga rejection na nararanasan natin sa buhay. Pinahihintulutan ng Diyos na daanan natin yan bago tayo itaas ni Lord ang personalidad. Parang si Joseph. At pagkatapos na siya ay napagtagumpayan niya ang pagpapatawad sa mga tao na nakakagawa sa atin ng mali, iniahon kaagad siya. Wala pang 12 hours yun. Iniahon na siya. Kailangan pala madali tayo magpatawad para tayo ay makawala sa eskwelahan ng balon. At pagkatapos noon, dinala naman siya sa eskwelahan ni Potiphar. 11 years siya doon. Doon ko natutunan, Pastor Dan, na pwede mo palang i-double every year. Napayaman niya kasi si Potiphar within 11 years. Within 11 years lang pwede ka maging milyonaryo sa pamamagitan ng principle ng Bible. Kapag ka ikaw ay mayroong 1,000, kaya naman ng taong magkaroon ng 1,000 sa panahon ngayon, di ba? Pag may 1,000 ka, i-double mo lang siya every year yan. Madali yung ubusin.
kulang pa yun sa isang araw. Pero yung ikaw ay magpadami, kasi may gift of multiplication tayo. Ayon sa Genesis 1:28, tayo ay binigyan ng Diyos ng gift of multiplication. Be multiply. Sa lahat ng hahawakan natin ng ating kamay, ay pwede itong mag-multiply. Kaya sa panahon na yon, nakita ko na si Joseph, ang ipinangalan niya sa panganay niya ay si Manase. At pagkatapos yung pangalawa niya, si Ephraim. Sa Hebrew word, ang meaning ng Manase, forget. Kailangan pala libutin natin mga bagay na hindi magaganda, gawin natin tungtungan para lalo tayong i-bless ng God. Huwag nating pagtuunan yung mga taong gumawa ng mali sa atin, nag-down sa atin, walang bilib sa atin. Ang Diyos may tiwala sa atin. At meron siyang nakikitang lampas sa ating nakikita. Meron tayong mga potential. At doon sa pagkakataong yon, pangalawang anak niya ay si Ephraim. Ang ibig sabihin sa Hebrew word niyan ay twice, double, or fruitful. Ibig sabihin, dinoble lang niya. Kasi kadalasan ng tao nagpapangalan batay sa kanyang karanasan at nakikitang pananaw na nag-uumpisang gumalaw batay sa dulo ng kanyang iniisip. Kaya itong si Joseph, nagkaroon ng eskwelahang pinasukan niya na tawag ko doon ay School of Pit, eskwelahan ng balon. Pagkatapos nun, halos pang-kinder na na eskwelahan na dapat na ipapasa. Yung iba doon nagtatagal, hindi maipapasa-pasa yung pagpapatawad. Yung rejection na naranasan niya, hindi niya mapatawad. Yung mga taong nakagawa sa kanya, dapat makaahon sa balon. Training ground ni Lord yun. Pagkatapos, dinala siya ni Lord sa tinatawag na School of Potiphar, 11 years yun. Ang tawag ko doon ay parang, parang ang tawag ko doon ay elementary, na 11 years. Pang grade 1 yung School of Pit. Pero yung K-12 na tayo ngayon yung 11 years hanggang senior high. Na doon ay, ang tawag ko doon ay School of Submission, School of Obedience, School of Management. Doon siya tinrain ng God ng loyalty. Doon siya tinrain ng God. 11 years yon na talagang handa mong gampanan anumang iutos sa'yo kasi ikaw ay slave. At sa pagiging matapat niya, ang sabi ng Biblia, napayaman niya si Potiphar. Naging hamon sa akin, Pastor Dan, yun. Kasi paano niya napayaman si Potiphar? Inaral ko siyang mabuti at natuklasan ko, dinodouble niya lang ang property nitong si Potiphar every year. Kaya ang pangalan niya sa anak niya ay Ephraim. Kaya kapag ang isang tao may 1,000, within 11 years, meron siyang 2,048,000. Pagka kinumpit mo yun ng unang taon, naging 2,000, o di meron ka ng puhunang 2,000, umisip ka ng paraang negosyo para maging 4,000, maging 8, 16, 32, tapos 124, 256, 1,024,000. Tuloy-tuloy yun, idodouble mo lang. Kasi principle ng Bible, yung nabigyan ng 2 talent, di ba Pastor Dan? Yung isa binigyan ng isa, ibinaon. Yung isa 5, naging 10. Tapos noong magsusulit na sila, yung isa, ay Lord, itinago ko, sabi ni Lord, dapat inilagay mo sa mga bankers. Si Lord may mindset na dapat inilagay mo sa mamumuhunan niya kaysa doon sa itinago mo. Kaya sabi ni Lord, kunin sa kanya yung yung isang talento, ibigay doon sa may 10. Kaya yung mayaman Pero dapat na siguraduhin natin ang kayamanan galing sa Lord. Kaya biblical principle siya. At ang kahulihang pinasukan ni Joseph ay yung School of Prison. Kasi kahit matapat siya sa kanyang amo, pero pinagbintangan siyang rapist, doon siya sa School of Prison. Alam niyo, ang pinakamababang uri ng tao pala, Pastor, doon, yung alipin. Pero ang mababang uri ng tao pa ay aliping bilanggo. At matindi itong si Joseph, nabilanggo siya, sa death row siya nakahanay. Kasi mataas yung case niya. Mataas yung kaso sa kanya. At 2 years siya doon na nag-aral. Ang tawag ko doon ay doctorate degree niya. Yung tinatawag na college and doctorate degree niya, kinuha niya ng 2 years sa School of Prison. At doon, pagkatapos na maipasa niya yon, ang total trust niya kay God, ay naandoon na. Siya ay itinaas na ni Lord. Eksaktong 30 years old siya. Parang kagaya ni Jesus, 30 years old nang gamitin na maging hari itong si David ay 30 years. Si Joseph, 30 years old siya kasi develop ng kanyang character. Pastor Dan, ang natutunan ko sa pag-uumpisa ng aking pag-aalaga ng manok, alam mo, ito inalagaan ko yung manok, ang sarap. Yung nag-e-enjoy ka, dapat pala nag-e-enjoy ka sa trabaho mo.
Yung bang yung pinagkakaabalahan mo ay masaya ka din, hindi yung pahirap na. Alam mo, yung inaalagaan ko yung manok, ano siya nung una, ang lulusog. Pagkatapos, ika-second week, third week, ang lulusog, ang lalaki. Pagkatapos, pinakain ko ng pinakain. Pagkatapos, alam mo, noong ika-fourth week na, kasi hanggang fifth week lang yan eh. Ika-fourth week, nag-uumpisa na silang malumpo, yung napipilay ang paa, bumubukang-kang, nag-i-split siya. At pagka nag-split, nahirapan na siyang tumimbang, nahirap na siyang kumain, liliit siya, samantalang ang lalaki niya nung una. Ang natutunan ko, nung tanungin ko dun sa pinaka-doktor ng animals, doon sa aming doktor sa manok, ay sabi nila, ay kasi binomba mo ng pagkain, biglang lumaki yung katawan na hindi pa nadidevelop yung kanya mga buto. Ang dapat pala talaga ay character muna bago ang personality. Mas gusto ng Diyos na ma-develop muna sa tao ang character bago siya iangat ng Diyos. Kasi pag dinaanan niya yung character building, parang si Joseph, ay baka kung hindi niya dinaanan yung character building, baka maghiganti siya sa kanyang mga kapatid. Pero dahil ibinabasa ng Lord, iniangat siya, ibig sabihin alam na alam niya kung saan siya nanggaling. Grasya lang ng Panginoon ang lahat ng kanyang tinatamasa. Yun, Pastor Dan, yung tinatalakay ko, kagaya ng kay Solomon, mahaba pagka isinyer ko lahat, pero doon kay Solomon, isa sa pinakapaborito ko doon, yung Proverbs 6:6-8. Ang sabi doon, pumaroong ka sa langgam, ikaw na taong tamad, magpakatalino ka. Ang langgam daw ay yung maliit na hayop na nagbibigay ng, matalino siya smart siya. Yung ibang, pero marami siyang ipon. Yung iba naka-smartphone pero walang ipon ha. Naka-smartphone ang gamit pero walang ipon. Ang mga langgam, may ipon sila kahit wala silang smartphone. Kasi ang sabi ng Bible, pumarong ka sa langgam para ikay tumalino, masdan mo ang kanyang lakad nang ikaw ay matuto. Sa panahon na ng tag-init, siya ay nag-iimpok ng pagkain sa tag-araw. Para pagdating ng tag-ulan, meron siyang kakainin. Nakita ko, Doc Dan, ang tao, sabi ng awit 90 verse 10, ay tumatagal ng 3 score plus 10. Kung dahil sa kalakasan, umaabot ng 4 score. Ang gamit sa King James Translation, 4 score. Ang isang score sa Bible, 20 years. Okay. First, second, third, fourth, 70 to 80 years ang tao. Ang lifespan niya. Ang sabi doon, may dalawang panahon, tag-ulan at tag-init. Nakita ko, Doc Dan, yung palang 1 to 20, tag-ulan pala yon. Kasi yung unang taon hanggang 20 taon ng tao, siya ay puro gastos. Paaaralin, mamula pa sa baby, kailangan ng gatas, at diaper. Ang lahat ng kailangan niya, puro palabas yan. Walang papasok sa iyo. Puro kailangan. Ay, siyempre, may mga magulang namang susuporta. Pero yung 1 to 20, ang tawag dyan ay tag-ulan ng buhay. Pagdating naman ng 21 hanggang 60, 40 years yun ay panahon ng tag-init. Dinisign ng Lord, nakikita na dapat ang tao sa panahon ng tag-init. Pero pag kahit kumikita ka ng malaki na hindi ka marunong mag-ipon na kagaya ng langgam sa panahon ng tag-init, kawawa ka sa susunod na 4 score na 61 to 80. Kawawa talaga ang tao. Baka dumating pa yung tinuro ng Biblia sa Ecclesiastes 6:3 na mabuti pa ang naagas kaysa walang pampalibing. Maraming tao pagdating ng tumanda, walang pampalibing. Hindi man lamang naasikaso ang kanyang future. Ay samantalang sabi ng Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children. Ang mabuting tao nag-iiwan ng pamana hindi lang sa anak, hanggang sa anak ng kanyang anak. Yun ang turo ng Scripture. Kaya makikita natin, napakahalaga talaga nitong katuruan na ito, na yung tao dapat pala sa panahon ng tag-init, nag-save siya. Nag-iisip siya ng multiple source of income. Nakapokus ako, Doc, doon sa tinatawag na Ecclesiastes 11:1 and 2. Yan ay principle din ni Warren Buffett. Si Warren Buffett, isang Hudyo, napakayaman din ito. Ang sabi doon, do not put your egg in one basket. Doon niya kinuha yon sa Ecclesiastes 11:1 and 2. Ang sabi doon, hatiin mo sa 7 o 8 ang iyong source of income. Sapagkat hindi mo alam ang hinaharap na darating na kasamaan. Kung ang iyong source of income ay iisa, biglang nag-lockdown, sarado ang lahat ng mga kagaya namin, kami po ay merong camping site, di ba, Doc? Opo. Ay may magka-camp doon. Pati ang mga taga-Italy, dapat doon magka-camp. Opo. Nasa 200 sila.
70 yung mga youth na pupunta, tapos may mga outreaches sila dito, hindi natuloy kasi lockdown na nga. Opo. May mga naka-schedule kami. Kung yun lang ang source of income namin, yari ka na. Kung may poultry ka, bigla ka naman tinamaan ng bird flu, yari ka. Kung ang focus lang ng iyong business ay sabihin natin sa Boracay, na doon ay biglang nagsara ng 6 months, yari ka din. Kaya tama ang matalinong si Solomon. Sabi niya, hatiin mo sa 7 o 8 ang source of income mo sapagkat hindi mo alam ang darating na kasamaan. Kaya yung application na yon ay ini-apply ko sa principle ng Bible. Kaya ipinrepair ko na meron akong 7 to 8 source of income. Parang si Abraham, siya ang may control ng housing project kasi siya ang gumagawa ng mga tent, clothes, milk, siya nagsusupply ng mantikilya, pati yung electricity, yung liwanag. Kasi yung taba ng hayop, yun ang ginagawang pinakang sulo, yung pinakang liwanag, kaya lampara. Ibig sabihin nun, yun ay hindi gas, oil siya. Yun ang nagpapalingas ng apoy sa gabi. At siya din ang nagsusupply ng mga karne, mga pagkain, at siya din ang may hawak ng transport. Kasi ang transportation dati ay yung mga kamelyo, yung asno, yan ang transportation. Kaya hawak ni Abraham ang 7 hanggang 8 na multiple stream source of income niya. Kaya talagang merong pattern sa scripture na si Abraham ay agriculturist. Dapat pala tayo ay producer, hindi tayo consumerism na mindset. At tayo ay meron talaga mga potential. Kailangan nating matutunan yung rule of 72 o rule of 10-20-70 na talagang nagsasave ang tao ng 20%. Magkasya siya sa 70% lang. Ang tawag ko po doon ay delayed gratification. Nakapokus ako doon sa teaching na automatic money machine. Kailangan pala ang tao makapag-create ng multiple source of income na mag-umpisa sa passive ang tawag ko doon ay active income, manual money machine. Parang tanda natin yan pag nag-type ba, ang tagal dati ng typewriter. Pero ngayon sa computer, bago ka makaisa kasi sa typewriter, ang tagal pinipihit pang ganun, isod na ganyan, nagkamali, may snowpick. Pero kapag ngayon, computerized, naku, itatype mo lang kung gaano kalaki, sa sentro, ang dali. Tapos type mo, 100 pieces. Ilagay mo yon. Kumain ka, natulog ka pa, nagkakape ka, tuloy-tuloy siyang nagpiprint. Opo. Ang tawag doon ay automatic money machine. Kailangan makalikha ang tao ng automatic money machine. Nag-umpisa siya sa active income, yung tinatawag na manual money machine. Tapos magiging semi-manual yon, pagkatapos ay semi-automatic hanggang maging automatic. Yung investment pa, na meron kang savings, investment, may emergency fund, delayed gratification ang tawag doon na napakahalagang matutunan ng tao. Maraming bagay na dapat matutunan pero isa sa pinakamahalagang nakita ko doon ay yung tinatawag na multiple stream source of income. Kailangang makakreate tayo, makapag-create tayo ng wealth kasi ang wealth nagpo-produce ng wealth. Parang ang tawag doon yan work ng work yung iba para magkaroon ng money, pero pagka ikaw ay nasa automatic money machine, money works for you. Nagke-create ka ng multiple source of income at ang mga blessing dumadaloy na lang yan. Mas mabilis lumapit yan. Nag-a-attract kasi siya. Yun lang muna, Pastor Dad, kasi malawak. Pagka inisa-isa ko, talaga mahaba siya. Pero sa grasya ng Lord, pag may mga tanong, pwede nating masagot yan mamaya kung loobin ng God. Apo, pero napakaliwanag po na inyo po pinaliwanag tungkol sa biblical economics, At napakahalaga po niyan, Napakahalaga na hindi lang talaga ito maunawaan, maaral, kundi ma-i-apply sa ating mga buhay. Actually, halos ginagawa natin yan, sabay natin yan kasi nababalitaan ko at nasubaybayan ko yung ginawa mo na pag-apply ng Bible Economics sa buhay mo. At kung isa, narinig ko na rin sa ibang mga seminar na ikaw po ay kanilang ginagawang example na bilang lingkod ng Diyos ay gano'n na kasi bilang pastor, kung minsan kasi tayo nabuksan ang kaisipan natin sa Bible Economics na ganyan, ito pala yung way ng Lord, ito pala yung how to produce wealth, Minsan
marami tayong mga kamanggagawa, lalo pareho tayong naging missionary, lumilibot sa buong Pilipinas. Minsan awang-awa ako sa mga kamanggagawa natin na talagang ganun ang buhay nila. Ngayon, ang sabi ko, paano makapag-encourage na umangat ang buhay ng mga tao kung yung mismong naglilingkod ay medyo hirap ang buhay. Kaya kung minsan ay inangat ko rin na magturo ng Bible economics sa ating mga lingkod ng Diyos. Pero kung minsan ay medyo nakakasama ng loob yung mga sagot nila eh. Sila daw ay sila daw ay spiritual. At kaya nung tayo ay nandito na, lumalakad na tayo sa principle ng Bible economics, minsan tayo na yung tinatanong, talaga ba raw bang pastor tayo? Talaga likuran daw ba natin yung ating panawagan sa Diyos? Na-focus na raw ba tayo doon sa business, sa pera? So, hindi nila maintindihan, ano? So, pastor, sa ating mga kamanggagawa, hindi naman natin sila na ano po yung mapapayo mo sa ating mga kamanggagawa pagdating sa larangan ng finances? Kasi burden natin sila na yung nararanasan natin, maranasan din nila eh. Una, Doc Dance, para sa mga manggagawa, nakikita kong pananaw diyan, pag sa akin personal, malaki ang galang ko sa kanila kasi sila ay mga tinawag ng Diyos, sila ay mga anointed ng God. Ang sabi nga ng Psalm 105 verse 15, "Don't touch my anointed one." Sa 1 Chronicle chapter 16:22, ganun din, na naniniwala ako may level of understanding kasi. Meron yan tinatawag na hindi mo pa siya maabot ng kaisipan. Hindi ko sinasabi hindi naaabot yon, pero ang point ko, may level of understanding kasi. Halimbawa, yung isang tao, hindi siya nagse-cellphone, ang kanyang kaya niya i-depend na, dapat hindi talaga nagse-cellphone ng tao. Kasi syempre, wala siyang cellphone. Pero kung tutuusin, hindi pwedeng magmalaki yung, halimbawa, sampulan natin, yung 1 Corinthians 8:1 hanggang sumusunod na mga talata. Kahit kumakain ka nito dahil sa iyo, na yan, malinis na ang lahat ng bagay, pwede nang kainin. Pero yung iba, hindi kumakain nun, ay matitisod sa iyo. Sa pagkain mo, makakatisod ka. Pero sa hindi mo pagkain, pwede ka rin magkasala, nagmayabang ka, napakahina naman ng faith nito sila. Kaya pwede palang magkasala yung medyo tumaas ang tingin sa sarili, na minamababa ang iba, o kaya naman nagkakasala din vice versa, yung isang tao na bakit sila ganon? Bakit sila ganito? Ako ganito na, hindi nila ako naiintindihan. Kaya pwede palang magkamali ang isang tao na paghusga o kaya husgahan yung gumagawa nito at mga taong hindi naman nagagawa ito. Kaya nga nasa puso yan, ang Lord tumitingin sa puso natin. Ang masasabi ko, kailangan nating mga lingkod ng Diyos ay tayo ay mga hindi kawawa, tayo ay mga kahanga-hanga. At gusto ko ipakita tayo ay may mga potential. May gift of, tayo, ang tawag ko doon ay gift of multiplication. Ang Diyos ay nagbigay ng ability to produce wealth. Ito ang halimbawa niyan. Nang utusan ng Diyos ang mga Israelitang lumabas sa Egypt at dadalhin sila sa lupang pangako. Sabi ng Diyos, kayo ay pagpapalain ko. Dahil yung lugar na pagdadalhan ko sa inyo, binubukalan ng gatas at saka pulot. Grabe yon. Ang tanong ko doon sa mga taong tinuturuan ko, totoo ba yung literal na bumubukal ng gatas at pulot doon sa lupang pangako, yung promised land? Ang sagot doon sa totoo, Doc Dan, ay totoo yung pangako ng Diyos eh. Pero may participation ng tao. Kasi doon maraming damo. Pag inalagaan mo ay baka, ako po yung nag-alaga din ng baka, nadodouble siya every year. Nanganganak siya ng isa. Ay, biro mo ang baka ay 35,000. Pag nanganak, pagkapanganak pa lang ang halaga na 15,000. Tapos lumalaki pa yan. Tapos yung anak nanganganak. Yung nanay nanganganak. Pagkaraan ng ilang taon, manganganak uli yung... Pwede talaga siya dumami sa kambing. Ganun din. Ibig sabihin, kulay green ang kanyang kinain, pero magpuproduce siya ng gatas. Wala nga siyang... Hindi man makikita mong gatas na pag naghukay ay bumubukal doon sa promised land. May mag-aalaga ka ng baka, mag-aalaga ka ng kambing, bubukal doon ang gatas. Mag-aalaga ka ng mga bees o kaya magtanim ka ng mga meron kasi ngayon na napakatamis na prutas, alam naman natin 'yun ano.
Yun ay minsan iniuuwi pa sa atin galing ng Saudi o kaya lugar na yung maliit na parang sobrang tamis. Opo. Dates. Dates. Ano, oo. Doon, kailangan magtanim ka para meron kang ma-produce. Alam mo, sa totoo lang, binubuka lang talaga ng gatas at pulot, pero may participation ng tao. I-bless ka ng Lord, pero ang ibibigay niya, huwag ka mag-antay ng kayamanan. Ang ibibigay niya, ability to produce wealth. Sample nito, merong isang lalaki, umuwi siya ng bahay. Tapos may naapakan siya ng matalas na bagay, kapirasong bagay, pinulot niya yung kapirasong kawad, wala pang isang dangkal, yung alambre. Yung kawad na yon, payat, binalobaloktot niya habang nanonood siya ng TV. Naging milyonaryo siya, naging mayaman siya. Si Johan Baylor, isang Norwegian. Siya naka-invento ng paperclip. At sa patent ng galing ng kanyang abogado, lahat ng paper na ginagamitan ng clip, hindi pwedeng hindi dadaan sa kanya, patented. Kaya yumaman siya ng todo. Biruin mo naman, kapirasong kawad na walang kwenta, may potential palang humawak ng mahalagang dokumento, papeles, resibo, pera, titulo. Yun ang pwedeng hawakan. Gaano pa kaya, how much more yung isang mananampalataya, lingkod ng Panginoon, pwede siyang i-bless ng God. Kasi pag binigyan siya ng pagkakataon na pumasok ng bangko, ang mahahawakan lang ng paperclip, baka hirapin na siya sa sa 50,000, kakalas na yon. Pero yung tao, bigyan kita ng pagkakataon, pasok ka ng bangko, makuha mo iyo, tiyak magtatak-in na yon. Lagay na kaagad sa loob, hawak niya, lahat madami siyang madadala. Sigurado ako doon. Mas may potential ang tao kaysa anumang bagay na nilalang dito sa mundo. Kasi yung computer, kagaling, pero pag walang nag-dot-dot dyan, walang gumalaw dyan, wala din siyang kwenta. Tayo ang may pinakamataas na authority ibinigay ng Diyos. At tayo ay binigyan ng Diyos ng wisdom, ability to decide based on the right understanding sa knowledge. Kaya ako'y naniniwala, Doc Dan, ang mga mananampalatay, i-bless ng God at sila din ang magtuturo sa mga member para sila ay makapag-produce ng mga negosyante at sila ay magkaroon ng income, magiging productive kasi mahirap tumulong ng ikaw din ay wala. Kasi nga, blessing ng Panginoon, gusto niya i-bless tayo. Di ba ang prayer ni Jabez? Lord, bless me, enlarge my territory, your hand be upon me. Lord, ilayo mo ko sa masama, ayoko mong maghirap. Granted yon, yung 5 yon. Sa 1 Chronicle chapter 4, mula verse 9, sa dami ng mga pangalan binanggit doon, almost 500 names. Pagdating kay Jabez, yung spotlight tumigil at si Jabez ay naging tanyag, higit sa kanyang mga kapatid. Gusto ng Lord na tayo iangat, pero yung principle, magpe-pray tayo kasi kadalasang prayer ng tao. Lord, pagpalain mo po sila. Ang prayer ni Jabez, Lord, bless me. Hindi masama yon. Kasi paano ka magiging blessing sa iba pag hindi ka binless? Alam mo Kuya Dan, mahihirapan din kaming mag-tour. Nag-tour lang naman kami sa Europe nang walang source of income. Kasi mahirap yun, malaki gastos eh. Pamasahe pala, 2,000 na. Tapos sayang yung oras mo, ay mag-asawa kami. Ay pumunta kami doon within a year, naka 3 times kami. Pero sa biyaya ni Lord, iba na ang punta ko doon. Nagtuturo, financial literacy, hindi para kumuha ng finances sila, kundi para ituro sa kanila yung principle. Sabi nga sa akin, Pastor, magturo ka naman, bayaran ka namin ng ganito per hour. Sabi ko, hindi. Mas gusto ko ibigay sa inyo ng priyan at kung may hipo ang Diyos sa inyo na maglabgit, maglabgit kayo para kayo i-bless ng God. Kasi ang magpala sa lingkod ng Diyos, pagpapalain. Kasi tayo binhi ni Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ang magpala sa'yo, pagpapalain. Ang sumumpa sa'yo, susumpain. Kaya lahat ng pinuntahan ng mga Israelita, pinagpalang bansa. Pumunta, ang dami nang nag-accept sa kanila nung panahon ng Holocaust. 70 AD, nilusob sila ni Emperor Nero. Nangalat sila. Buti tayo, may natanggap dito ng mga 120 na mga Hudyo, kaya meron ditong synagogue sa Makati. Pero ang kagandahan nun, hindi tayo kumukuha ng visa kasi meron tayong pagkakaibigan sa lugar ng Israel. Blessing din ng Panginoon ng maraming bagay. Pero ang magpala talaga sa lingkod ng Lord, sa binhi ni Abraham, pagpapalain. Kaya ang Diyos talagang Doc Dani, talagang pagpapalain niya ang maraming mga anak niya. Nagkakaroon ngayon ng mindset of understanding na ang karamihan. Kaya yung iba ay natututong magbukas na rin na mapakinggan nga to.
Ang ayon pala sa Ecclesiastes 5:19, nagbibigay din pala ang Diyos. Bigay niya pala yung mga pag-aari, mga property. Gusto niya rin pala yon. Alam mo, Doc Dan, ito nakita ko eh. Ayon sa Ecclesiastes 10:19, ano pala yan eh, ang sumasagot sa lahat ng bagay, salapi. Kaya yung iba, parang, hindi, God answers pray eh. Jesus the answer. Kaya lang nakalagay sa Ecclesiastes 10:19, money answer everything. Kaya pala doon ikinumpara ni Lord ang sarili niya, hindi talaga kay Satan. Diyos, Satanas hindi eh. Hindi makapaglilingkod ang tao sa Diyos at kay Satanas hindi. Ang binanggit sa Diyos at sa kayamanan. Kasi ang kayamanan, bigay ng Diyos yan. Pero, wag mo siyang iibigin. Ang sabi ng 1 Timothy 6:10, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pero hindi masama ang salapi. Yes. Pag inibig mo na siya. Dapat ang pera ay gagamitin nating vehicle para lalo tayo makagawa sa kaharian ng Panginoon. Kasi principle ng Diyos yan. Pero pag naging alipin ka na, ikaw na ang pagmamay-ari ng lahat ng mga bagay na tinatamasa mo. Kaya nga sabi na Deuteronomy 8:18 ang nauna doon, verse 17. Pag binasa natin yun, napakaganda ng Deuteronomy 8:17-18. Kaya sabi doon, baka pagka ikay umunlad na, malimutan mo na ako, sabi ng 17. Kaya alalahanin niyo ang Diyos. Siya ang nagbibigay sa inyo ng kayamanan para yumaman. Ang Diyos ang nagbibigay ng abilidad para yumaman. Kaya yung ability na yon, bigay ng Diyos yon. Sabi ko nga, may potential tayong lahat. Pwede tayong i-bless ng God. Medyo ang haba ng sagot ko, para ma-encourage yung mga lingkod ng God na buksan lang nila yung kaisipan maging Ecclesiastes 4:13. Ang taong, sabi doon, mas mabuti pa ang bata na nagpapaturo kaysa isang hari na mayaman na hindi na tumatanggap ng payo. Kailangan pala tayo ay manatiling teachable kasi ang ating Diyos ay Diyos na guro na lagi tayong tinuturuan sa maraming kaparaanan. Kaya, yun lang muna, Pastor Dan. Yes. So, ang maganda rito nga, na natutunan natin yan, kaya ngayon po ay talagang nandun yung blessing ng Lord sa atin, natutunan natin at ini-apply po ninyo sa buhay po ninyo at kitang-kita po ng marami, kitang-kita namin at ngayon po itinuturo ninyo kasi ang example mismo ang inyong pong buhay. Ganon din po sa amin. Ano po, ito pong church natin sa Pampanga, Pastor Greg, dati po ang tawag ng mga tao doon ay pastor ng mga may hirap. Ko doon, mga nakabisikleta lang, naglalakad, mga tricycle. Totoo yan. For God's glory, no? Sinyaga ko pong ituro ang Bible Economics. Talagang tinuruan ko sila sa Sunday service, sa mga Bible study. Talagang tinuro ko po ang principle na to, na ability to produce wealth. Ngayon po, for God's glory, no? Pag pupunta ka sa isang barangay doon sa Pampanga, pag merong magandang bahay, isa doon o karamihan doon ay mga kapatiran. At hanggang pag araw ng panambahan, nakita mo talaga, wala na yung mga nakabisikleta, wala na yung mga nakamotor, mga nakasakyan na, ganun po. At talaga, napakasarap po na natutuhan itong biblical economics, mga kabayan po naming manonood, at i-apply sa ating buhay. At kapag na-apply na po sa ating buhay yan, ito na po yung panahon na i-share naman natin sa iba at napakasarap din naman na makita na yung pong ating tinuro, in-apply naman nila at makita po natin kung paano sila pagpalain ng Panginoon. Ito pong ating special guest, Pastor, yung pong mga tinuruan ninyo ng biblical economics, So, nakakausap po namin sila, tinuruan na ninyo, mga binabanggit nyo sa Italy, ay ba'y naging matagumpay po sila. At bugang bibig po nila na sila'y pinrepair ng Diyos sa magitan po ninyo na tinuruan nyo sila ng biblical economics, ng financial literacy, at sila po ngayon ay matagumpay hindi lamang sa isang company, kundi sa iba't ibang labanan ay na-apply po nila ito at gawin natin example, ang karamihan po sa kanila ay naging matagumpay sila sa Crowd 1. Ano po? Ito way, Pastor, anong masasabi pala sa Crowd 1? Kasi karamihan ng ating manonood ay tiga Crowd 1. Ganon. Una, kasi syempre, natutunan siguro nila yung pang-apat, pang-lima, nakatangian ni Abraham. Si Abraham kasi ay risk taker. Si Abraham ay risk taker eh. Dokdan kasi doon sa pagtuturo ko sa kanila,
Wala akong pinopromote na company, pasukan nyo, o ano, wala. Tama po. Basta pinipakita ko lang sa kanila yung mga principle. Siguro naging dating sa kanila ay, oh, mahalaga palang katangian, risk taker. Kasi si Abraham, kung matatandaan mo, si Lot tumira sa Sodom. Opo. Ang Sodom, may kaalyadong 5 kaharian yan. 12 taon silang nag-submit sa kay Chedorlaomer. 4 na kaharian yun nakaalyado. Nagsasubmit sila doon, nagbubuwi sila, nagtatax sila. Nung ika-12 taon, nagrebelde sila, ayaw na nilang mag-tax. Nung ika-13 years, nilusob na sila. Nilusob sila para kubkubin. Nung ika-14 years, naando na, nakaparada na. Natalo ngayon yung kaharian ng Sodom sa pangunguna ni King Bera. Ay naandun si Lot, yung pamangkin ni Abraham. Nadalambihag yun. Nanalo yung 4 na kaharian laban sa 5 kaharian. Nung mabalita iyon ni Lot, inassemble niya yung tauhan niya. Ang tawag doon ay 318 na piling tauhan. Mga matador yun. Kasi ang lawak nga ng negosyo ni Abraham. Ako, Doc Dan, ang pinakamanabi ko na naging tauhan ay 70 sa poultry. Nung umabot na kami ng 66,000 yung manok. Opo. Na nag-umpisa kami ng 150 piraso. Tapos naging 66,000 siya. Pinakamarami ko na yung pag mag-harvest, nasa 70. Pero nung mabasa ko ang scripture, abay grabe pala to si Abraham. Piling tauhan pa lang, 318 na. Inassemble niya yon at nilusob niya yung 4 na kahariang tumalo sa 5 kaharian kasi nabihag nga itong si Lot. Ni-rescue niya, walang casualty, na ibalik lahat. Napakatapang nitong si Abraham, risk taker, kasi alam niya kakampi niya ang Diyos. Mga kapatid, siguro yun ang dokdan ang naging motivational sa kanila, naging risk taker sila, marami silang pinapasok, pasok ng pasok, sige lang, pinoporbahan nila, ay doon siguro sila naging matagumpay. Kaya blessing din ni Lord. Pero ina-advise ko sila, kasi sabi ko sa kanila, wag isa lang. Kailangan, nakalagay pa rin sa Bible, 7 to 8. Kaya naman natuto sila, yung mga nasa crowd 1, yung nung naglagay ako ng village na itatayo, nag-invest sila doon. Pastor, bili ako dyan ng lupa. Pero ang mindset na nila, gagawin kong puro bulaklak, sabi ni Pastora Tess. Kaya naman, gusto ko pispa na may kainan, sabi ni Pastor, Kuya Danilo, yung mag-asawa ni Ate Laika. Yung si Kuya, Eddie naman, gusto ko yung may pools. Dapat yan naka-reserve sa amin. Opo. Talagang ang mindset niya ay kakaiba na. Gusto ko, Pastor, magkaroon din kami ng zip line. Ang natuwa ako doon, hindi lamang isa ang nakikita kong pananaw na nila. Multiple stream source of income. Kasi yun ang tamang principle ng Bible. Kaya ang tingin ko, nakatulong din talaga yung itinuro doon sa kanila, saka yung mga training at saka personal nilang experience din. Ako'y naniniwalang ang Diyos na nagbigay ng ability para gawin nila yung bagay na yun. Praise God. Yan po, ayun po yung crowd 1 nga, naging vehicle nila Tapos, nasa crowd 1 sila, o nasa crowd 1, pati ako kasama nila doon, i-apply po nila yung biblical economics, saka yung financial literacy na itinuro po nyo sa kanila. Kaya marami pong nakikinabang kasi sa mga pagmi-meeting po namin, sa mga webinar nila, at talagang lagi po, sabihin na natin na majority ay binabanggit nila yung biblical economics, binabanggit nila yung financial literacy, na anuman po yung kitain nila sa crowd 1, andun, naghahanap, tinuturuan nila ng tinatawag na multiple stream of income. So, nakikinig po sila ngayon, Pastor, ano po ang papayo sa mga taga-crowd 1? Ang may papayo ko, kahit anong laki ng kitain mo, dapat nagkakaroon ka ng other source of income pa. Ibig sabihin, paabutin mo siya ng 7. Ang turo kasi ng Bible, 7 to 8. Bakit 7 to 8? Manageable lang 7. Pero yung 7 na yon, open ka pa rin yung pang-8. Pagkatapos, igagrab mo yon, ay maganda tong pang-8 to, may nag-o-offer sa'yo, may nakita ka, may natuklasan ka, igagrab mo yon. Ay di 8 yon, hanapin mo naman yung pinaka-weakest, ay ito, ipamano ko na lang ito sa anak ko. Ito kaya, ibigay ko na lang, para nananatili kang 7, open ka na naman sa isa. Kasi isang araw, ang ating source of income dapat hindi semi-manual. Dapat semi-automatic, pagkatapos magiging automatic money machine.
yung wala nang ginawa ka, nag-automatic. Ang tawag doon ay investment. Yung rule of 72 na ika-8 wonders of the world na sinabi ko kanina, Doc Dan, yan yung principle ni Albert Einstein. Opo. Kasi magaling siya sa physics. Magaling siya sa ibang mindset niya tungkol sa kalawakan, mga heavenly bodies, kung ano ang relasyon ng araw sa buwan, ng buwan sa daigdig. Ibang utak yan fourth dimension ang tawag doon. Kaya makita mo ang mga Hudyo kakaiba talaga. Ang iisipin nila, di ba ang tao kadalasan yung buong mundo, susukatin nila. Inilalabas kaya sa pamamagitan ng satellite, madedetect kung nasaan. Yung sinasaklaw lahat, kagaya ng Google, sasaklawin lahat. Pasok mong kaalaman, makukuha niya. Siya na may-ari ng Facebook, makukonek. Ibang mindset nila kaya naglagay naman ng satellite. Malalaman kung nasaan lugar ka kasi kita. Labas siya sa ginagalawan. Fourth dimension yan. Pero sa atin, sa grasya ng Lord, hanggang fifth dimension tayo kasi yun naman ang sumasaklaw isang araw, may hangganan ng buhay natin, haharap tayo sa Diyos, yun ang lampas sa lahat ng mga bagay na material. Kaya napakabuti ng Diyos kasi meron tayong malinaw na information na ang lahat ng bagay, pansamantala lang sa mundo, gagamitin natin for the glory of God. At maipakalat natin yung kaalaman na ito na ang Diyos ay pinagpapala niya ang mga anak niya. Pwede niyang i-bless talaga. Amen. Okay. So napakaganda po ng ating pong pag-uusap at alam ko po napakaraming natutuhan namin at ng ating pong mga viewers. Siguro balik tayo doon sa Galalan Italian Christian Village ba 'yon? Oo. Pastor, narinig ko po na kayo ay gustong interviewin ni Jessica Soho. Pagunahan ako. Ay, kasi meron tayong ginawa dong model house, Doc Dan. At yung model house na yon, yung anak ko kasi may business din siya ng solar. Yung hindi mo na kailangan ang kuryente. Ang ginamit namin doon ay mga solar Christmas light. At napakaliwanag niya. Oh. Hindi mo kailangan ng kuryente. May mga solar, mga Christmas light. Ay nung i-post ko yon, yung isang inaanak ko hindi pala inaanak. Ako yung nagkasal sa Gabriel Resort kay June, ay siya ay reporter ng GMA. Okay. Sabi niya, Pastor, baka gusto mong i-ano natin yan, ipalabas natin sa kay Jessica Soho para ma-interview ka na. Sabi ko, saka na lang. Kasi hindi pa buo. Kasi yung model house ang focus, doon lang siya na-attract sa Christmas light. Pero ang totoo nun, in the future, loobin ng God, gusto ko tapos siya. Ibig sabihin, ito yung model house, merong retirement ito para sa mga OFW, na pag nagretiro sila, inalala nila ang kanilang future. Yung binanggit ko, Doc Dan, kanina, yung Ecclesiastes 6:3, mas mabuti pang naagas kaysa walang pampalibing. Nung maintindihan ko yon, bili na rin kami ng libingan. Kami lahat, naka St. Peter, lahat ng mga anak ko. Kasi mamamatay talaga ang tao. Paghandaan mo ang iyong pagharap sa Lord, ang iyong future. Alam mo bang si Abraham, ayon sa banal na kasulatan sa Genesis, nalimutan ko kung anong verse sa Bible yon, pero ang nakalagay doon sa Genesis 23:9, siya bumili ng lupain na Makpela na libingan niya. Maging si David doon din inilibing, si Joseph, yung buto niya, paglabas niya gusto ko doon ako ilibing kasi meron na siyang biniling libingan. Alam niyo bang ang libingan ay isa sa pinakamahal na per square meter? Opo. Napakamahal niyan. At yung libingan, pagka wala kang pera, hindi ka makakabili, napakamahal. Ang mabuhay, ipanganak, ikasal, mag-asawa, ay mahal. Pati mamatay. Kaya dapat ay pinaghahandaan natin ang ating future. Kaya sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 6:3, mas mabuti pang isang taong naagas kaysa tumanda, daming anak, nagkaroon ng tapos sa dulo ng buhay niya wala siyang pampalibing. Kaya si Abraham may libingan siya, yung bundok, yung ib ng Makpela. Kaya ako'y naniniwala yung ating pinag-aaralan ngayon na sharing time, kumustahan at kwentuhan ay napakahalaga kasi paghanda natin ang ating future, pati ang pagharap natin kay Lord. Pero masarap na naglakbay sa mundo na tayo ay nagkaroon ng naiwang legacy. Praise God. So bago natin iwanan yung Italian village nito. Ano yung nito? Ito po ay para sa mga OFW lang po talaga. Ano ba talaga itong Ang priority talaga niyan, hindi ko siya Doc Dan, hindi ko talaga siya pinromote doon lang sa mga member.
Ako doon sa Italia, tsaka yung mga tinuturuan ko. Kaya lang, dumating ang time, lumawak ng lumawak, ay 46,000 square meter lang yon. Kaya pumasok na meron ng 17 nakaabang na kaagad ngayon. Sabi ko, sige, titingnan ko yung phase 2 kasi kinausap ko ng may-ari, baka buksan natin. Pero yung malinaw naming usapan dito, yan ay ano lang, parang retirement mo o kaya bakasyonan mo, na pag naging tourist spot siya, kung meron ka doong bahay, kumikita yung bahay mo, pwede kasing i-rent. Na umuwi ka ng Pilipinas, hindi ka malalockdown, doon ka na dediretso, may pagkain doon, pwede ka mamingwit doon sa kina Kuya Danilo, pwede ka maligo doon sa falls ni Kuya Eddie, may lugar na matataniman ka, kasi ang tao, ang kailangan niya lang mga simple lang. Opo. Sa halaman na ng Eden kasi nilagay pinaka-perfect na lugar ng tao. Bali nangyari itong Beles na to, exclusive lang siya. Ngayon doon sa mga hindi naka-avail, pwede naman pala silang magpunta roon, mag-rent, parang gano'n, kung paminsan-minsan ay gusto magbakasyon, open naman po pala sa gano'n. Tsaka yung phase 2, pagka nakumpleto ko na yung tao, saka lang siguro naming kunin kasi malaking halaga din siya. Opo. Oo, malaking halaga din siya. Okay, Pastor, alam ko po meron kayong appointment, pero bago tayo pumunta sa inyo pong final words or advice sa ating pong mga viewers, pumasok na po tayo sa 2021. Ngayon po ay kalimang araw ng 2021. Ano po ang pananaw ninyo ngayong 2021? Ang pananaw ko, sa tingin ko kasi opportunity yan eh. Nung 2020 kasi, yung iba walang magawa, doon ako may napakaraming nagawa. At tinulungan ko yung ating lugar doon sa lugar ng Galalan, Pangi, Laguna na dinevelop. Manual ang ginawa namin doon, Doc Dan. Nasa 40 tao na nagbubungkal ng lupa para gawin yung karsada. Kasi ano yung karsada, 6 meters siya para pwede magsalubungan ng sasakyan. Para yung mga loting gagawin na mga farm lot, home lot, mayroon silang taniman doon. Meron na rin sila doon na magandang daanan na ang pagkain doon na rin manggagaling. Ang ginawa ko, hindi ko na siya iniupa ng mga heavy equipments, tao na lang. At dahil lockdown nga, hindi rin nila pwedeng pigilan dahil walang kakainin. Ang ginawa ko doon, yung tao magtatrabaho ng 6 na araw, ang bayad isang kabang bigas, payag sila. Kasi kaysa baka ipambisyo lang nila, ay lockdown yon. Nakakatuwa, marami din tayo talaga natulungan. Ibig sabihin, 2020 na, pumutok ang bulkan, may pandemic, pwede pa rin makagawa ang tao. Nasa decision lang. Kaya nakikita ko ngayon 2021, mas malaki ang pwedeng magawa natin kasi meron na tayong experience at tayo ay maging matalino, kailangan mag-produce tayo. Tatanda natin, ang food security ang pinakamahalaga. Pwedeng mawala ng value ang pera at uti-uting nawawala na yan. Isang pinakamahalaga ay pagkain. Kaya tinawag si Abraham na sobrang yaman dahil meron siyang baka, meron siyang kambing, meron siya talagang source ng pagkain. Yun ang tunay na seguridad. Pagkain talaga siya. Kasi pag nagkaroon na ng taggutom, malawakan, at nagkaroon na ng taghirap sa bawat lugar, maapektuhan yan, ay lamang ang nasa kabundukan. Yes. At yun ang mga turo ng banal na kasulatan, Matthew 24:16, Mark 13:14, at Luke 21:21. Pag nakita nyo ng kinukubkub ng lugar, nagla-lockdown na, mamundok na kayo, sabi ni Jesus. Ibig sabihin, magtanim ka na, meron ka na dong agricultural na pinupuntahan na may pagkain ka. Yun ang mahalaga sa panahon natin ngayon. So maraming opportunity ang tingin ko sa 2021. Maraming salamat po, Pastor. Ngayon doon po sa mga nagtatanong, nakita po nila narinig po nila sa inyo ang kahalagahan ng biblical economics. Doon po sa mga nagtatanong paano sila makakadalo o paano po kung gusto nilang ma-avail ito, ano po ang gagawin nila. Alam ko po, meron po kayong ongoing ngayon na pagtuturo ng biblical economics. Ano po? So, paano po ang gagawin nila, Pastor? Tuwing Saturday, nagtuturo ako ng biblical economics, biblical principle of entrepreneurship. Alam ko nasa pang-6 na kami na karakteristik ni Abraham. Kasi 10 karakteristik ni Abraham ang tinatalakay natin doon. Kasi napakahalaga ng buhay ni Abraham. Kailangan nakabase sa scripture. Alam mo ba, Doc Dan, si Abraham ang pang-20 saling lahi mula kay Adan. Mula kay Adan, ipinanganak niya di ba si Cain at si Abel? Pinatay ni Cain si Abel.
Pagkatapos nung 130 years old na si Adan, pinanganak si Seth. Pagkatapos si Kainan, si Mahalel, si Jared. Tapos si Enoch. Si Enoch, pampito sa lahi mula kay Adan. Pagkatapos nito ay si Lamech. Si Methusalem, pinakamatandang tao, 969. Si Lamech, tapos si Noah. Ginunaw na ng Diyos ang daigdig 10 generation lang. Mabilis sumama ang tao. Pero ang maganda nito, pagdating naman kay Sem, anak ni Noah, si Sem, si Arphaxad, si Sela, si Heber, si Paleg, si Reus, si Serug, si Nahor, si Nahor, si Tare, si Abraham. Pang 10 generation ulit mula kay Sem, sumama na naman ang tao kasi ang sabi ng Joshua 24:1 and 2, ang sabi doon, yung tatay niyang si Tare, sumamba na sa Diyos-Diyosan, pati si Nahor na kanyang kapatid, pati lolo niyang si Nahor. Dahil sumamba na sa Diyos-Diyosan, in-isolate siya ng God kasi siya na lang ang walang pandemic, siya na lang ang walang hindi nahahawahan. Ang ginawa ni Lord, ibinukod siya. Wala na lang siyang virus. Kasi na-virus na. Mabilis sumama ang tao eh. Inihiwalay siya ni Lord. Sabi ng Lord, pagpapalain kita, Abraham. Sa iyo ko umpisahan ang bansang panggagalingan ng tagapagligtas. At sa binhi mo, mapagpapala buong mundo. At ang binhing tinutukoy doon sa Galatians 3:16 si Jesus. Singular. Kaya napakahalaga, tayo hentil, manalig kay Jesus Christ para tayo ay maging binhi ni Abraham kasi ang pinangakuan at pinagpala ni Lord binhi ni Abraham. Yan ang pagpapalain niya. Kahit tayo hentil, pag nakipag-isa kay Kristo tayo, binhi na tayo ni Abraham. Kasi ang pinaka-eksaktong verse sa mga hentil ay yung Galatians 3:13-14. Nasa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na sa ganang atin nasumpa upang ang pagpapala ni Abraham na ipinangako ng Diyos ay dumaloy hanggang sa hentil. Kaya tayo bilang hentil, ang kamatayan ni Jesus na ginawa sa kanya ay crucifixion, hindi stone to death. Kasi ang penalty sa mga Jewish ay stone to death. Hindi yun ang penalty natanggap ni Jesus, crucifixion, para damay ang mga hentil na matubos. Kaya praise God sa katotohanan ng salita ng Diyos, tayo kahit hentil, magiging binhi tayo ni Abraham pag nakipag-isa tayo at nanalig sa ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Kaya napakabuti ng Panginoon, Doc Dan, sa bagay na yon. Okay, yung pong ating mga viewers, lalo po yung mga kamukha nating mga gawa, lingkod ng Diyos, gusto lang mag-avail ng biblical economics, open po ba kayo na in case na meron pong gustong mag-invite sa inyo? Pwede naman, loobin ng God, kaya lang, siyempre, hanggang dito lang tayo sa Zoom, pero pwede silang pumanood doon sa ating tuwing Saturday yon. Si Pastor Marites ang nagmamaniobra, siya nag-ooperate noon. Yung lahat ng mga gustong makinig, doon sila nakikinig. At pwede naman siyang i-review kasi nire-record na rin nila. Okay. Nire-record din nila para pagka gusto nilang introduction. Pero yun ay 21 session. 21 session siya. Pag nakuha nyo ng buo siya, talagang makikita nyo, magugulat kayo, ay yun pala yun. Parang yan, Doc Dan bago ko malimutan. Parang yan, nasa tumitingin lang. Mahuhubog ka paano ka magtumingin, paano ka mag-isip, paano ka gumawa. Kasi kailangan lumalagos ang tingin natin. Yung bang may nakikita ka na sila walang nakikita. Natutuwa nga ako doon sa mga kapatiran natin na nasa crowd 1 na kumuha ng lupa doon sa ating village. Kasi ang iniisip na nila, business. Yung bang, kaysa doon, kailangan meron pala akong business. At may ginawa din tayo doon na ang tawag doon ay commercial area. Na para pag naandun sila, tayo sila ng coffee shop, tindahan ng na hindi na sila yung todo trabaho ba. Kasi nakita ko, Dr. yung mga kapatid natin, kaibigan natin na nagtatrabaho sa bansa, kawawa talaga sila. Puro trabaho yan. Pagdating ng Pilipinas, akala nila pinupulot sa ibang bansa ang pera. Hindi totoo yun. Sila ay todo kayod. Yung iba naman todo hingi. Talagang walang tigil. Isang nag-abroad, 7 umaasa sa average ng Pilipinas ngayon. Kaya dapat mawala yon, maging sila, productive. Maturuan natin ang principle. At natutuwa ko, sila ay gano'n na ang pananaw. Yung isa, sabi niya, gusto ko, bumili ako ng heavy equipment. Kasi nung ginagawa na namin yung kay
Kuya Danilo, may malalaking bato. Hindi na kayang buhatin ng tao. Napilitan akong ipahukay na sa bako. No? Ay 1,500 ang rent per hour. Kaya pag naka 9 hours, 13,500 per day yun. Opo. Kaya sabi nung isang kapatid, maganda palang business yan, makabili kaya. Magkano ba ang ganon? Natutuwa ako kasi ang mindsetting na nila, nakakakita sila ng mga hindi nakikita. Parang tingin sa atin ng mga taga-West. Ang tawag sa atin ay Far East. Paano naman tayo naging Far sa East? Ay malapit nga tayo sa East. Kasi tinignan tayo point of view from West. Okay. Nasa tumitingin lang kasi yun. Mm. Kaya pag pumunta sila doon sa campsite, sasabihin nila, Pastor Greg, ang layo naman ng inyo. Sabi ko, hindi, malapit lang to. Taga rito kami. Inyo, malayo. Pero actually, sa totoo, magkasing layo lang. Kung saan mo tinitingnan, kaya nagiging malayo. Pero pag tinignan mo sa point of view mo, kaya pag tinignan natin ang view natin, parang ang tingin mo, wala akong magagawa. Pero ang Diyos ang tumingin sa atin, napaka-special natin sa Kanya. Tayo ay may potential. Meron tayo yung kakayanan. Yan. So kami po ay pinagpala sa ating pong pag-uusap na to kasi parang na-summarize na po ang biblical economics. Ano? Maraming salamat po. Tunay nga po kayo ay ginagamit ng malakasan ng Panginoon. Patuloy pa pagkalain ng Diyos at ang inyong pong pamilya, ang inyong pong business, at ang lahat pa ng inyong pong mga planuhin. Pastor, para po sa yung final words sa ating pong mga viewers ngayon bago tayo magtapos. Sige po, bibigay ko po uli ang pagkakataon sa inyo. Okay? Para sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ang gusto kong ipakita sa inyo na halimbawa na maging malinaw na malinaw sa atin. Minsan kasi ay naimbitahan ako magturo sa graduation ng elementary at saka sa college. Sa pinag-aralan ko sa Laguna State Polytechnic College, kumuha ko ng Bachelor of Science in Agriculture. Isang beses ay inimbitahan ako doon, napakarami nila, mga nag-aaral about business management. In-invite ako doon na magturo. Kasama ko si Chinkitan. Ewan ko kilala niyo si Chinkitan. Nagturo ako doon ng umaga, tapos kasunod ko siya, tapos ako sa hapon. Dalawa yung session ko. Nagturo ako doon, nagdala ako ng buto. Yung buto ng mangga. Sabi ko, anong inyong nakikita? Ito ay pambansang prutas ng Pilipinas, mangga. Alam nila, buto kasi may bunot yun tuyo na siya. Buto ng mangga, tama. O sige, tanungin ko uli kasi yun ang nakikita nyo. Layuan nyo ang tingin nyo. Mga sabihin nating mga 3 to 5 years from now. Tama ang sagot nila, buto ng mangga. Layu-layuan nyo pa. Yung iba ang sagot na nila, Pastor, manggahan. Kasi yung buto, pag itinanim, pag namunga, marami kang mangga. Layuan nyo ng todo. Linawan nyo, i-focus nyo yung inyong camera. Nung i-focus nila, nag-isip sila, may isang sumagot. Sabi niya, Pastor, nakikita ko kayamanan sa hawak mo. Nakakita siya ng kayamanan sa buto ng mangga. Totoo nga naman. Kasi pag ibinenta mo yung kaing-kaing na pinuting mangga, pera. Pero yung buto na yon, Doc Dan, walang kwenta siya kapag ka nasa bote lang. Pero pag ibinalik mo siya sa pinanggalingan niya, lalabas ang full potential niya. Saan ba galing ang buto? Galing siya sa lupa. Madiligan yan, maarawan, magiging punong mangga yan. Malaking puno na pwedeng mag-provide ng oxygen, pwede niyang baguhin ang kanyang environment, kahit matigas na semento, kaya niyang basagin ang karsada. Maghintay ka lang ng panahon. Pero nasa tumitingin. Ang potential ng tao, meron yan. Ang tingin ng Diyos sa atin, napaka makapangyarihan natin. Meron tayong kakaibang kapangyarihang nananalaytay sa loob natin. Alam mo, Doc Dan, pag nakapunta ka doon sa ating camping site, kalapit kami ng sementeryo, ang natuklasan ko, ang sementeryo pala ang pinakamayaman na lugar. Sabi ng mga scientists at pinakamatatalino tao, nagkakaisa sila. Sementeryo daw talaga ang pinakamayaman. Pag tinanong mo, bakit? Ang totoo, maraming taong nabuhay sa mundo at namatay. Hindi nakalabas ang kanilang potensyal. Yung sabi ko sa inyo kanina, kapirasong kawad ay yung potensyal niya na humawak ng mahahalagang bagay. Babaluktutin mo lang ng kaunti pala yon. Kaunting baluktot lang sa utak natin. Pwede pala tayong may matuklasang bagay. Kaya ang sementeryo, maraming namatay, nabuhay sa mundo,
nakaranas ng kamatayan, hindi nakalabas ang potential. Alam mo, isang kanta lang na ang pamagat ay Thriller ni Michael Jackson, milyon-milyong pera ang ipinasok niya. Ano lang isang bagay lang na matuklasan ng tao. Isang bagay na meron siyang potential. Parang ganito yan eh. Sa isang malaking bunga ng papaya na hinog, ang tanong, kaya mo ba bilangin ito? Ang sagot doon nung iba, kaya. Matalino pag kaya mong bilangin. Bakit? Gagawa mo ng paraan. Babaakin mo, bibilangin mo yung buto ng mangga. Kaya ang tanong, buto ng papaya. Kaya mo bang bilangin sa isang hinog na papaya ang buto nito? Ang sagot ay, kaya. Pero sa isang buto ng papaya, hindi mo kayang bilangin ang potential ng dami ng kanyang ibubunga. Kasi nga tayo ay may mga potential. Pero lalabas lang ang potential pag bumalik ka sa pinanggalingan. Ang tanong ko, saan ba tayo galing? Ano dapat nating gawin? Saan galing ang tao? May sumasagot, galing sa lupa. Ay, hindi, pag namatay na yun, babalik talaga sa lupa. Galing talaga tayo sa Diyos. Pag bumalik tayo sa ating Creator, lalabas ang potential natin. Kasi sabi na Jesus sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Kaya pag kumonekta pala tayo kay God, mga kapatid, lalabas ang potential natin. Isang araw, yung mga kaisipan mo magiging malago, malusog, iba ka tumingin, iba ka na mag-isip, iba ka na gumalaw, iba ka na magsalita. Kasi nga, may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. Kaya palalaguin tayo ng Diyos kasi malawak yung ating pag-aaral na yan at ang itinuturo ko ay puro biblical principle. May supporting verse lahat yan. At si Jesus, ang pinakang conclusion ko sa sinasabi ko, ang kabuang turo ng Biblia sa tao, management. Kaya pag hindi tayo marunong mag-manage sa maliit na bagay, hindi tayo mapapagkatiwalaan sa malaki. Kaya yung money, about parable ni Jesus, 1/3 ng parable ni Jesus about money. Kasi pag hindi mo yan napamahalaan, ikaw ang pamamahalaan. Kaya gusto ng Diyos na tayo i-bless niya at kayo ay pagpalain ng Panginoon, patuloy kayo maging teachable, receptive sa kanyang salita, at makinig ng mga aral mula sa salita ng Panginoon kasi kumpleto siya ng instruction how to gain wealth. Yan ay turo ni Solomon, kasipagan, karunungan, katapatan, kaibigan, at kapakumbabaan. May mga verses sa scripture yan. Kaya gano'n na lamang yung mga nagtatap sa crowd 1, gano'n na lang sila kasi meron silang mga principle na natatandaan. At minsan may mga paborito sila doon. Pero ang totoo nun, lahatan siya. At ang lahat ng yon, ang conclusion, dito sa mundo, manlalakbay lang tayo. Gamitin natin ang mga bagay na bigay ng Diyos para lalo siyang maparangalan, mapalawak ang kanyang kaharian. Yun lamang at purihin ang Diyos at sa opportunity binigay ng Panginoon sa pamagitan mo, Dok. Okay, maraming salamat po, Pastor. At tulad po ng nasabi ko kanina, patuloy po kayong gamitin ng Panginoong Diyos. Marami pang tao ang maabot at mabuksan ang kaisipan tungkol po sa biblical economics. Pagpalain po ng Diyos ang inyo pong pamilya at ang lahat po ng inyo pong mga nasasakupan. Maraming Praise God. Pastor. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Diyos. Ito po ang inyong lingkod. Ang Doc Dan nagsasabing ang buhay ay pagpili. Piliin po natin ilabas ang ating potential tulad po ng sinabi ng ating pong special guest. Piliin po nating magtiwala at lumakad sa panuntunan ng Panginoong Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat. Thank you. God bless you all. Maraming salamat kabayan sa iyong panonood. Nawa ay nakatulong sa iyo ang video ito. Salamat sa pag-subscribe, thumbs up, at pag-share nito sa iyo. Buhay ka!